So ito yung recent na naka-install na flyball natin mga boss. So straight na 11 grams siya, no. So dahil nabibitin ako sa takbo niya, so magchuchun ako ng panibagong flyball. Naka-stock engine lang pala ako, so soon mag-upgrade din tayo ng makina. Then ito yung nabili kong 13 grams na flyball. So gagawin kong option ngayon dahil nabibitin ako sa straight na 11 grams. So magko-combi tayo ng 13. Bali 11-13 yung iko-combi natin. Magbibigay ako ng tips or knowledge based on my own experience to mga boss ha. Hindi ko na isasama sa video yung pagbaklas at kabit ng CVT kasi marami na ako nakikitang video tutorial about doon. So magpo-focus na lang tayo at rekta na kagad tayo dun sa information about CVT, kung paano gumagalaw yung bawat pyesa, kung anong kaibahan ng stock sa upgraded, sa kalkal, or sa aftermarket. So kung makikita nyo dito, meron tayong total na 74 grams. So 3-11, 3-13. Balik combi siya. Best option to kung panghanap buhay o pang MC taxi yung unit nyo. Meron din tayo ditong clutch spring na 1000 RPM at center spring din na 1000 RPM. Best option din to kasi hindi pagod yung makina natin. At the same time, tipid din sa gasolina. Advice ko din pala sa inyo mga boss na kapag mag-upgrade o magtitigas kayo ng springs, siguraduhin yung mas matigas yung center spring kumpara sa clutch springs. Dahil ang clutch springs ay walang kinalaman sa performance ng engine. Dahil ang trabaho niya lang naman ay engagement at disengagement sa clutch bell. Center spring pa rin ang aako ng lahat ng trabaho pagdating sa performance ng motorsiklo. So dito naman tayo sa pulley mga boss. So kung mapapansin nyo, hindi na siya stock. So naka-re-angle na siya, no? So yung angle na pinakalkal ko sa kanya ay naka-re-angle siya ng 13.8 angle. Ang advice kasi sa akin ng machinist, pag Yamaha daw, kailangan 13.5 angle. So, dahil naka-Honda tayo, ang advice sa akin, much better daw kung 13.8 yung angle niya. As far as I know, dahil siguro sa mga built-in washer ng mga Yamaha. So, dahil sa Honda, automatic kasi siya, wala siyang built-in na washer. Or yung tinatawag na magic washer. Dito naman tayo sa drive face mga boss. So kung mapapansin nyo, all stock lang din siya. Bali naka-re-angle din siya ng 13.8 angle. Same angle lang sila ng pulley. So kung mapapansin nyo, halos sumasagad talaga siya. Sumasagad siya hanggang dulo. So dito sa pulley, mapapansin nyo, meron siyang built-in na washer. Halos mga 0.5 mm mga ganyan. Ang kapal niya. Then kung makita niya, sumasagad din talaga yung belt sa taas. Kaya kung papipiliin ako kung stock na kalkal kumpara sa aftermarket, so mas pipiliin ko talaga yung stock. Kasi mas matibay yung pyesa ng stock eh. Sa usaping budget meal at durability, dito ko na sa stock kalkal. Nag-try din kasi ako mag sun racing na pulley set dati. Halos di rin siya tumagal, almost 1 year lang ata. Then nagbumalik ako ng stock kalkal. Then tumatagal siya, ngayon magto 2 years na, hanggang ngayon goods na goods pa. Pang daily ko pa yan, araw-araw may angkas. About flyball installation naman tayo mga boss, kung paano ba ako nagkakabit o nag-i-install ng flyball. So kung makikita nyo, meron tayong flyball na 11-13. So saan ko ba siya nilalagay? Saan ba yung mabigat? Saan ba yung magaan? So bago tayo pumunta dun sa pwesto ng bawat bola, so i-consider muna natin yung mukha mismo ng bola. So may dalawang part kasi yan. Merong makinis, merong matulis. So yung matulis na part, doon ko pinapwesto yan sa kaliwang side. So yung makinis na part naman dito sa right side. Kung tatanungin nyo ako kung bakit yung makinis na part doon sa my right side, kasi siya yung sasalo ng impact pag umikot na ng pa-counterclockwise yung pulley. Kasi pag yung matulis na part yung nilagay nyo doon sa pag-ikot ng pulley, bali siya yung sasalo doon sa ngipin o doon sa rampahan ng pulley. So bali, mabubungi ka agad yung bola nyo.
By the way, aftermarket na nga pala yung install natin na flyball. So kung stock na flyball yung ikakabit nyo, mas mabilis nyo madidistinguish kung saan yung makinis na part at saan yung matulis na part. About mabigat at magaan naman. So para sa akin mga boss, nilalagay ko yung mabigat na flyball sa right side, then yung magaan sa left side. Bakit nga ba? So para sa akin mga boss, kasi kung iisipin nyo, lahat ng mga stock CVT na flyball, mas malakas siya sa arangkada. So kung naka-stock na pulley ka lang naman tapos nakakalkal, much better kung yung mas mabigat nasa right side, kasi yung ikot ng pulley counterclockwise, so mas mauuna yung mabigat kumpara sa magaan. Bali itutulak na lang siya ng magaan pagdating sa top speed. Sigurado ako may magko-comment dyan, ganito ganyan, ganito ako mag-tune. So para sa akin pag naka-stock kalkal na pulley ka, inuuna ko yung mabigat. Yung mabigat laging nasa kanan. Then, sunod na lang yung magaan sa kaliwa. So, kung naka-aftermarket ka naman na pulley, kasi automatic, pag aftermarket na pulley, naka-lighten yan. So, inuuna ko naman yung magaan sa kanan. O, mas mauunang arangkada yung magaan, itutulak na lang siya ng mabigat. So, depende pa rin sa tuner yan. About backplate naman tayo nga boss. Kung makikita nyo, sobrang tulis na niya. Halos makakasugat na. So, delikado to, no? Iba kayo mga bago nating install na mga flyball, mabungi agad. So, much better kung lilihain muna natin. Tanggalin lang natin yung mga ipin niya na matutulis. Ito yung mga isa sa mga i-double check nyo mga boss kung sa nagbaklas kayo ng CVT. So yung backplate, tingnan nyo kung may matulis na part na kailangan ng lihain, nang sa ganun mapatagal nyo pa yung buhay ng mga flyball nyo. Once kasi na pag sumagad ka ng pagpiga ng throttle, aakyat ng sagad yan dito sa may backplate at magiging dahilan kaya umaangat yung drive face sa belt. So kung naka-aftermarket ka na pulley, lalong sasagad yan, o di kaya naka-stock kalkal ka. So aakyat dito yung belt, din sasagad din dito. Yan, gaganyan. So bubuka taas yan dyan. Hindi siya ganun kasagad, pero sisilip at sisilip yung flyball dyan sa backplate. Ito rin yung isa sa mga consequences kung mag-i-stock kalkal ka o mag-aftermarket ka na pulley. Kasi sumasagad yung bola mo sa pulley, then ganun din yung belt. Pero naman, yung bola mo naman yung tatamaan. Pero depende pa rin sa pag-maintenance mo ng CVT mo. Katulad yan sa paglilihan ng backplate, isa rin yan sa mga magpapatagal ng buhay ng bola mo. Tsaka ito mga slider piece. Yan, ganyan. Pag maluwag na yan, o bumibitaw na siya ng kusa, kailangan ng palitan. Isa rin yan sa mga nagiging dahilan kung bakit maingay ang CVT mo. Tipong lumalagyatik sa loob pag pinipiga mo yung throttle. Isa rin yan. Try nyo ding alog-alogin pag kinabit nyo na o install nyo na sa CVT after nyo linisan. Try nyo kung may side play or what habang nakakabit yung bushing. Siguraduhin nyo lang na yung ikakabit yung bushing ay walang malalim na uka, walang malalim na kain. Kasi yun yung magiging dahilan ng pagkakaroon niya ng side play. Paano nga ba naglalaro yung pulley natin sa CVT? So kung makikita nyo, ito yung rampahan niya na naglalaro, angat baba lang dito yung belt. So kung nakalapat dito yung belt mula baba, aangat dito yan. Aangat hanggang taas, then bababa. Akyat baba lang at laro ng belt dyan. So kaya nga tinawag na pulley kasi puro hatak lang ang play niyan. Kumbaga ang magtutulak sa kanya yung bola o yung flyball. Then pag tinulak ng flyball yung pulley, iaangat niya yung belt. Then pag nakaangat na yung belt sa may pulley side, sasagad naman yung kabilang side ng belt sa may torque drive.
Then nahatakin ng torque drive yung center spring para mahatak yung clutch lining gamit ang clutch spring. Then mag-i-engage naman yung clutch lining sa clutch bell para mapaikot yung gulong gamit ang transmission gear. Then doon na mag-uumpisa yung cycle of transmission. Kaya tinawag na CVT dahil continuously variable transmission. Yun. Share ko lang din sa inyo mga boss dahil marami na ako nakikita mga videos patungkol sa mga dragging issue ng click or mga scooters. So yung pinopoint out nila na dragging issue ay patungkol daw dun sa lining na kung saan yung clutch lining o yung butas dun sa may clutch lining na dinadaanan ng clutch spring, yun daw yung mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng dragging. So para sa akin, kasi matagal na tong clutch lining ko, then matagal na rin medyo may uka yung butas ng lagayan ng clutch spring. So para sa akin, hindi siya nagiging issue as dragging para sa akin. So ang nakatanggal lang talaga ng pagkakaroon niya ng dragging ay yung pagpaparegroove ko ng bell. Much better kung linear type na groove ng bell mga boss kaysa threaded. Kasi pag threaded nako, mas lalong mauubos yung clutch lining nyo. Itong sa akin, dahil naka-linear siya, so matagal na yung clutch lining ko, halos hindi siya nauupod talaga sa totoo lang. Pero depende pa rin sa paggagamitan nyo, kasi pag mga linear type na groove ng bell, pwede yan pan daily. Pero kung mga threaded, ginagamit lang yan kadalasan for racing type. Wag niyong wawalain yung mga maliliit na detalye ng clutch lining mga boss, katulad nitong rings o yung circlip na tinatawag na panlock sa backplate. Dahil kahit isa lang ang mawala dyan, magkakalasan lahat yan. Ito naman yung mga maliliit na detalye ng torque drive na hindi nyo dapat makalimutan.
Manonotice nyo naman kagad mga boss kung kailangan ng palitan yung o-ring tsaka oil seal ng female torque drive. Kasi kung aakyat baba mo yung female torque drive, magkakaroon siya ng leak ng grasa. So dito wala naman siyang leak, so ibig sabihin goods pa yan. May tamang paglalagay din ng belt mga boss, so sundan nyo lang yung arrow kung saan nakatutok. Much better din na kapag maglalagay kayo ng belt, ipihitin nyo muna yung torque drive nang sa ganon mapihit ng gusto yung belt, para pag ikakabit na natin dun sa may pulley side, hindi maiipit yung drive face. Dapat ganyan mga boss, na kapag ilalagay na natin yung drive face, dapat hindi maiipit yung belt. Kasi nangyari na sa akin yan, nagkabit ako ng drive face na naiipit yung belt. Ang nangyari, in-impact wrench ko na, maluwag pa pala yung kabitan ng drive face. So ngayon, pag umikot na yung pulley, maluwag pa pala yung belt. So masisira nyo yung drive face. Sa pagkakabit naman ng mga washer tsaka nut mga boss, yung manipis na washer, then maliit na nut, dito yan sa may torque drive. Then sa kabila naman, yung makapal na washer, then yung makapal din na nut, dito yan sa may pulley side. Dapat may nakalabas ng ngipin bago nyo papasok yung mga nut tsaka washer. Siguraduhin nyo may nakalabas ng ngipin dito sa kabitan ng drive face mga boss, para hindi ma-lost thread yung nut. Then dapat lawlaw yung belt, para siguradong pasok na pasok siya at hindi naiipit yung belt sa drive face. Kamay din muna yung panghihigpit nyo sa nut bago nyo impakin, o di kaya i-torque wrench. Iwas lost thread na rin.